Magandang umaga mga kaibigan. So ngayon na nga po, dito ako sa San Antonio, Northern Samar. Ito nga pala yung sakayan namin. Pag pupunta ka ng island at saka pupunta ka ng mainland. Ito ang sa pangunahing sakayan ng San Antonio, Northern Samar. At of course kasama ko ang aking tatay. Yan ay papunta kami ng Calbayog sa bahay ng pamangking kong si Mark. Habang sumasakay kami dyan, ay napakalinaw ng dagat at hindi maalon. Yan ang mga pasahero ay umabot ng pasahero ng 15 katao ang karga ng motor na ito. Ang bawat isang pasahero ay tag 50 pesos ang bayad. Makarating ka na sa mainland ng Calbayog. So yan nga guys, kasama ko ang tatay ko dyan at ang pamangkin ko dahil kami ay papunta sa bahay ng aking pamangkin na si Mark. At galing kami sa San Antonio, yan katatapos lamang ng San Juan Day. At dyan kami ay naligo at dyan ang aming lugar ng San Antonio. Welcome to the island pumunta of kami sa bahay ng aking pamangkin na si Mark. Ito nga pala ang island of Nuevo Samar. Ito nga pala ang aming paliguan. Ito ang aming napakayamang tubig mga kaibigan. Ang sarap maligo dito lalo na sa umaga. Presko ang tubig at malamig ang klima ng panahon dito. Kita nyo naman may mga puno pa, no? Ang puno na yan ay nagbibigay ng limlim, nagbibigay ng presko ng amoy, simoy ng hangin. So ito nga ang paliguan namin. Ang iba ay may gripo, ang iba ay may sariling bomba ng tubig. Kami naman, ito ang aming paliguan. Dito kami naliligo sa ilog na ito. Ay hindi pala ilog ang tawag nito. Sa amin ang tawag nito ay sapa. So sa ibabaw naman dyan ay kuha na namin ng tubig. Dyan namin mainom ang tubig dyan sa ibabaw. Sa baba naman yan yung paliguan. Yung inupuan ko yan ay baba yan. Dyan kami naliligo at dyan din naglalaba. Hindi naman nag-i-stack ang tubig dyan. Tuloy-tuloy ang daloy ng tubig niyan hanggang mapunta sa dagat. Ang haba kasi ng ilog, ang haba kasi ng sapa na ito. Dito ako lumaki sa lugar na ito at dito rin ako naliligo tuwing umaga pagpunta ng school. Papasok ako ng school, dito ako naliligo. Ito nga pala ang tawag nito sa amin ay libtong sa burabod. Pag burabod kasi yun ibig sabihin maraming burabod ng tubig. Nakita niyo naman ang sarap ng ligo ko dyan. Bawal nga lang magubad kasi mayroong surveillance camera. So ayan na nga guys, kumuha ko ng sinagay ko ang sabon sa lagayan at malapit na ako matapos dahil kanina pa ako naliligo dyan. Kung subukan nyo manirahan sa probinsya, ang saya ng buhay sa probinsya. Simpleng buhay lang, simpleng buhay sa probinsya. Nangagas na dumating. Sino kaya ito? Pamangkin ko yan. Ay, hindi ko yan pamangkin. Anak yan ng kapitbahay namin. So, ayan na nga guys. Ako ay pandipan nga tapos maligo. Ang tagal ko talaga maligo. Ninamnam ko muna ang tubig ng sapa. Dahil napakasarap ng tubig na ito. Presko ang tubig na ito. So, nakikita nyo naman guys. Hindi pa ako umahon. Dahil sa sapa, dito lang ako naliligo. Ang tagal naman na matapos ng haba naman ito. Nalaya mo na itong patron? Oo, ubak mo sa'yo, no? Ah. Uli ko sa Mayo, kaya makasayaw po ko. Table mo. Masud ang isda.
Tambay ka usa dere. Ya. Tambay ka usa dere. Kalbayog ka. Kalbayog. Madalin as ka din ha. Kalbayog na pa. Dito naman sila dito. Gawa naman sila din eh. Kuha na lang. Manoy na lang ani adiri ah. Ang ila dihan TV na alang. Kuha na kalbayog. Guba. Ano ko ba ilang TV? Kami bibilang pangandoy na makapalit TV. TV. Kapalit. Sanang tagamay lang. Barato ng TV na nasa alin. Ito pang palit. Adi mamanan oh. Wow. Kapag ako nga po makaabot niya sa ilag pananaw. Alam nila. Ilag panandi ang tawag. Ano na po? Manay Nora, naglaba dito. Hindi rin siya magwanlaw. Dumadaw ko labanan mo. Ayun na nga guys, ang sarap ng ligo at buhos lang ako ng buhos ng tubig. Namnamin ko ang tubig dito sa probinsya dahil sa Manila walang ganitong sapa. Kung pupunta kayo dito sa probinsya, ang sarap ng paliligo mo dito. Dito kayo dalhin pag pupunta kayo. Ito naman ang aming probinsya. Sa pagmamalaki ko yung dito ako sinilang dahil simpleng buhay at pamumuhay. Ay ngayon na nga ay tapos na ako naligo. Ako ay alis na. Umalis na nga ako pero naiwan ang cellphone. So ayan na nga. Naglalakad na ako. Papunta na ako sa labas dahil andun ang sasakyan kong Honda. Ang Honda ko ay iniwan ko sa kalsada. Wala namang nag-hold ng snatch ng Honda dyan. Wala naman ang agaw ng Honda. So ayun na nga guys. Kita yung mga puno ng niyog. Napaka-presko ng simoy ng hangin. So ayan na nga guys. Lalakad-lakad pa rin ako hanggang nakarating ako sa kalsada. Paalala ko, ipakita ko pala sa inyo ang pinaliguan ko. Ayun. At ayan naman yung mga kapitbahay. So ayun na nga, bigla akong nasa sasakyan na ng motor. Papunta na kami ng Kalbayo. At nasa sasakyan na ako, biglang ako napunta dyan. Ano yun, magic? Ayan na nga guys, andito na ako sa Kalbayo. Sa bahay ng pamangkin na sila. So gigising ko lang yan. Ako ay magbibigay ng pagkain ng mga pato at manok at baboy. Nakita mo naman mga manok at mga pato. So ayan na nga, nagbigay ako ng pagkain sa kanila. Lalo na ang pato. Ayaw pang lumapit.
Kasi nga ihagis kong pagkain sa kanya. Ang sarap ng buhay dito sa probinsya. Simple lang ang buhay at malayo sa pollution. So, kung nakikita nyo, parating ko lang dito. Galing ako ng San Antonio. Ang dami ng manok, ang sarap ihawin. Ang mga manok na ito ay napakaamo at mabilis mahuli. Ang bilis nito mahuli. Bigyan mo lang ng pagkain, mahuli mo na agad ang manok na ito. Sobrang bilis na mahuli ito. Kaya na nga, lumapit na nga sila. Kinain na nila ang pagkain nila. Nandyan ang iba, pumatong na nasa lagayan na ng balde. Ang sarap ng buhay ng mga manok na ito. Ayan na nga. Pagkatapos niya, ang bago naman ang makainin ko. Ayan, maamo silang kumakain pag nandyan ako. Kung nakikita nyo naman, masaya ang mga manok dahil nagbigay ako sa kanila ng pagkain. O ayan pa, ang kulit pa, pumapatong pa talaga. Hindi naghihintay. Ayan na, ayan ang malaki. Pwede yan pang-tari, pwede yan binta, pwede yan galing ng sinulang manok.